Sinabayan ng mga kilos protesta ang paggunita sa ika-39 na anibersaryo ng People Power Revolution. Binubura raw kasi ng Administrasyong Marcos ang diwa ng EDSA ayon sa mga ralista. Alamin natin ang latest sa komemorasyon sa agenda report ni Paulo Barcelon, live nag-uulat mula sa People Power Monument sa Quezon City. So Paulo, marami ba ang mga dumating? Kumusta na ang sitwasyon dyan? Magandang gabi, Corina. Dito sa People Power Monument ay batay sa taya ng Quezon City Police District ay umabot sa hindi bababa sa 6,000 tao yung pumuno dito sa isang stretch ng White Plains. At kanina nga nung tayo nagko-cover bandang hapon ay napuno ng tao yung White Plains na nasa aking likuran. Bagamat ngayon sila ay unti-unti nang nagsisikalas at umuwi, ay itong ang People Power Monument yung naging sentro ng selebrasyon ng 39th anniversary ng People Power mula yan umaga hanggang kaninang hapon. Isa si Isaiah sa mga college student na dumalo sa wreath-laying ceremony sa People Power Monument kaninang umaga. Para sa kanya, dapat pa ring maipasa sa mga susunod na henerasyon ang mga aral ng kasaysayan. As students, our role should be to remember. We should remember the past. We should remember where we came from and the struggle we've had. Sa datos ng Philippine Institute for Student Democracy, higit 400 na mga eskwelahan, kolehiyo at universidad ang nagsuspinde ng klase o nag-asynchronous online learning ngayong araw. Si Carl, bitbit ang dyaryo at babasahin na published noong 1986 para ipaalam ang nangyari noon. Yung mga libro sinulat daw noong panahon ni Cory o panahon ng mga Dilaw. Pakitignan ng petsa, February 25, 1986, pabagsak pa lang si Marcos niyan, 'di ba? And yung days before, kahit sabihin natin people power na, si Marcos pa rin ang nasa pwesto. Pagdating naman ng hapon, nagkaroon ng mga rally sa EDSA Shrine at People Power Monument. Nagtungo dito ang ilang estudyante ng PUP Manila na nag-walkout sa kanilang klase. May mga pagkilos din sa Visayas at Mindanao. Sa Cebu, nagmarcha mula Fuente Osmeña papuntang Metro Colon ang mga rallyista. Sa Davao, nagkaroon din ng pagkilos ang Anak Bayan Mindanao, kasama ang iba pang mga progresibong grupo. Pinuri naman ng ilang historian at mga nakilahok sa EDSA ang naging hakbang ng ilang paaralan na isuspinde ang klase. So kaya laging relevant ang people power dahil ang people power ang nagpapaalala sa atin na kung magkakaisa tayo sa mabuting layunin, kaya natin na maharap ang lahat ng hamon. Ang gusto lang naming mga lumaban dito sa EDSA People Power na to ay ang mga bata ituro yung tama. Walang revisionism sana. Pagtitiyak naman ng National Historical Commission of the Philippines, hindi pa tapos ang ating laban. Tuloy-tuloy nating ipapaalala sa mga kabataan na meron tayong walang katapusang pagbabago ng lipunan natin. Kahit anong administration, ipapatupad pa natin ang pagdiriwang ng ating anniversary. Corina, sa EDSA Shrine naman ay buong araw na nagkaroon ng misa. And in fact, inaantabayan na natin yung pagsisimula ng kanilang 6 p.m. Mass na pangungunahan naman ni Taytay Bishop Roderick Pabilio. Balik sa iyo, Corina. So Paulo, mayroon ka bang nakitang mga sikat na politiko o kandidato sa EDSA Shrine? Yung mga OG ba, kung tawagin, yung mga original doon sa EDSA People Power Revolution, dyan sa People Power Monument kanina? Tama ka, Corina, no? Simula kaninang umaga hanggang ngayong gabi na nandito tayo sa People Power Monument ay napuno ng mga tinatawag na street parliamentarians itong kahabaan ng White Plains. Kanina nakita natin si senatorial candidates na sina Leody de Guzman at si Luke Espiritu, gayon din si Ginoong Marval Buena na sinulit yung pagkakataon para mailapit yung kanilang mga plataforma at yung kanilang kampanya sa publiko. Pero kung tatanungin mo ako, Corina, kung meron ba dito ng mga lamang sa survey na kandidato, ay tila no show sila dito sa EDSA. Balik sa'yo, Corina. Kapansin-pansin yun, yung mga, kasi naabutan pa natin, hindi ko lang alam kung ilang taon ka noon, pero ako naabutan ko pa yung mga personalidad na taon-taon dati ay nagpapakita at nagmimisa pa nga dyan na ngayon ay wala. Siguro, hindi ko lang alam. Panahon kasi ng kampanya ngayon. So, hanggang anong oras kaya yan, Paulo? Well, Corina, katatapos lamang nung programa dito sa People Power Monument, a few minutes bago tayo umere, at yung iba nga ay tutungo
doon sa EDSA Shrine para makinig ng misa. Yung iba naman nagsisiuwian na. Ang nakakatuwa nga dito, Corina, no, napakadaming mga estudyante, merong mga student journalist tayong nakasabay na nagko-cover. Talagang makikita mo na buhay yung interest ng kabataan na malaman kung ano nga ba ang nangyari sa ating kasaysayan. Oo, dahil Balik noong sa'yo. 1986, itong mga batang ito ay wala pa yatang malay noong mga panahon na yon na kakaiba na kabataan ang nagsusulong ng kasaysayan ng nakaraan. Okay, maraming salamat, Paula Barcelon, live mula sa People Power Monument sa Quezon City.